Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, nahuli si Coco. Nako, clear at abante tumahol ang mga aso. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago po natin simulan to, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At eto nga, unahin na po natin itong si Teddy Casino mga kababayan. Sabi niya po, nagpagawa pa ng robe ang mga po ina, yan mga PI daw mga kababayan, yung mga senador tinawag na PI at nagpagawa pa daw ng mga robe. Dito po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang sigaw ni Teddy Casino sa isang rally nitong June 11 matapos magdesisyon ang 18 mga senador na ibalik ang article of impeachment sa Kamara. Matatandaan na may mga gustong linawin ang Senado tungkol sa naging proseso ng Kamara sa impeachment complaint nilalaban kay Vice President Sara Duterte. Oo, kita nyo na yan. Pero eto sabi ng Kamara, dapat hindi daw nakikialam ang Senado sa kanilang sa proseso sapagkat magkaiba daw ang kanilang mandato. No? Sinabi pa nga dito ni Dilima, tingnan natin kung si Dilima ba ito ay hindi. Mamaya, papakita po natin yung sinasabi ni Dilima. Pero ano pong inyong masasabi dito? Ang masasabi ko po dito kay Teddy Casino, mga kabayan, no? Magsenador ka muna, ipanalo mo muna ang pagiging senador, no? Bago mo i-PI ang mga senador. Kasi binoto yan ng taong bayan. Nationwide, hindi lang po sa mga distrito. Hindi tulad po ng mga congressman. Nasa kanila lang mga distrito. Itong mga senador na ito, it's like the president and it's like the vice president na kung saan ibinoto po sila ng taong bayan anywhere in the world. Di ba? Kaya ikaw, hindi kasi bago mo sila piayin, no? Bago ka magsalita ng kung ano-ano sa kanila, nagpagawa pa ng robe, ang mga hinayo, ganun, di ba? Nainggit ka lang yata. Dapat kasi kasali ka sa kung nanalo ka, di ba? Kung nanalo ka sana, hindi sana kasali ka sa magsusuot ng robe. Yan, mga kababayan, nainggit lang ito. No, iligo mo na yan, Teddy Casino. Iligo mo na yung inggit mo. Yan, mga kababayan. Ano pong inyong masasabi dyan? Eto, pasadahan po natin itong sinasabi ni Jose Claire Castro. Kasi tumahol na po. Tumahol na naman si Jose Claire Castro. Diba? Dapat hindi bias. Yan Sana po igalang nila ang taong bayan. Taong bayan. Ginagamit nyo na naman ang taong bayan. At magpakita naman ng kaunting kahihiyan dahil ang sinisilbihan nila ay ang taong bayan, hindi para sa iisang tao lamang. Yan mga kababayan. Ito ang naging pahayag ni Palace Press Officer Jose Claire Castro kaugnay sa ilang senador, senator judges na tila lantarang nagpapakita ng suporta kay Vice President Sara Duterte sa gitna ng impeachment proceedings laban sa kanya. Jose Claire Castro, dapat talaga mag-aral ka ulit ng law. No? Kasi alam naman ng lahat na ang impeachment court, mga kababayan, ay political court. No? Hindi po ito court of law. Pag sinabi natin politics, no, it is a numbers game. So, bakit mo i-insist na magkaroon ng bias dito? Talaga magkakaroon po ng hindi maging bias. No, may bias po ito. Kung saan ka pong partido o kanino ka kumakampi, di ba? Kasi politika ito. Political court. Di pahiya na naman si Castro. Lagi nilang ginagamit ang taong bayan. Alam nyo ba mga kabayan, napanood ko po kanina, no? Hindi ko lang na-save yung link, no? Ng isang pare. Nagsasalita po siya patungkol po sa impeachment na ito. Ang sabi niya po mga kabayan, no?
eh, nung pumabor yung 18 senator judges, marami po ang natuwang Pilipino, no? Dahil yun po ang kanilang ginawa. Ibig sabihin, no, kung natutuwa at pinapalakpakan po sila, ito po ay may kabutihan nangyayari. No? Ibig sabihin, hindi ito masama. Ha? Eh bakit kung natalo ba? Or I mean, pumabor yung 18 senator judges doon sa kabila. Di ba? Sa palagay niyo po ba maraming Pilipinong papalakpak or maraming Pilipino ang malulungkot? Yun yung ano yung na pin-point out niya doon mga kababayan, no? Kung mali po ang ginawa ng itong 18 senator judges, hindi sana marami po ang nalungkot. Pero bakit marami po ang natuwa? Ibig sabihin, nasa tama po. Tama po yung kanilang ginawa. Di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang. At eto, si Dilima mga kababayan, ito yung sinasabi ko kanina. Sabi ni Dilima, tama si Romualdez. Representative Laila Dilima asserts House, Senate are equals. Ha? Paano naging equal ang Senado at ibig sabihin dahil ikaw ay nasa House of Representatives, equal na ang kapangyarihan mo sa mga senador? Eh kung ganun pala mga kababayan, tanggalin na po natin ang Kamara. Sa Senado na lang po tayo. Bakit? Mas marami pong pinasisweldo ang House of Representatives, no? Eh magkaparehas lang naman pala sila. Eh di sa Senado na lang, diretso mga kababayan. Diba? Kaunti pa ang pasisweldohin ng taong bayan. Eh ngayon, magkaparehas lang pala kayo ng power. Di ba? Parehas lang pala kayo ng power. Bakit pa kailangan natin magkaroon ng 2 sets of lawmakers? Di ba? O, isa na lang. O, kung papipiliin kayo mga kababayan, alin po ang pipiliin nyo? Kamara or Senate? Kasi ako, practically, para kaunti lang ang pasisweldohin natin, no, doon na lang tayo sa Senado, 12 lang. Ay ni 24 lang ang ating pasasweldohin. Eh ito, ilan to? Lampas 300 yata itong mga senatongs na ito ay mga congressman na ito, no? Congressman. So, much better. Tama ka. Kung tama ka, Dilima, tanggalin na lang po natin ang Kamara. Di ba? Binigyan din ni ML Partelis Representative-elect Laila de Lima na pantay ang kapangyarihan ng Kamara at Senado kaya hindi dapat anya makialam ang mataas na kapulungan sa eksklusibong mandato ng mababang kapulungan na nagpasimula ng impeachment complaints. Yan mga ano pala kayo? Bakit kayo nakikialam din sa Senado? Ganyan pala ang state of mind ni de Lima, no? O ganyan pala ang inyong mindset kung baga. Eh kung ganyan pala mga kababayan, bakit pala sila nakikialam din sa pagdedesisyon ng Senado? Kung parehas lang naman pala ang inyong Eh di, kung ayaw niyong pakialaman kayo, wag din kayong makialam doon sa Senado. Di ba? So yan mga kababayan. Ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang. At eto pa mga karibyo natin, pasadahan din po natin itong si President Bongbong Marcos Jr. Sabi niya po dito, itinuturing ni President Bongbong Marcos Jr. na salot sa kalayaan ang mga balitang salat sa katotohanan, maling impormasyon at walang tigil na kasinungalingan. Fake news, salot sa kalayaan. Ayon po yan kay PBBM. Correct. Tama po mga kababayan. Pero ang tanong, bakit hindi po kayo gumagawa ng aksyon doon po sa isang nagpapakalat ng fake news patungkol kay Vice President Sara Duterte na ginamit pa ang ChatGPT. Ngayon, ban na po ang kanyang account sa ChatGPT. Bakit hindi po kayo gumawa ng aksyon? Bagkus ay ang inyong tinakil lang, no? Ang inyong lang pinarusahan ng gusto ng TRICOM, no? Yung pinarusahan lang ng TRICOM ay yung mga pro-Duterte vloggers. Eto, klarong-klaro na po ito na trolls ito mga kababayan at gumagamit po siya ng AI para siraan si Vice President Sara Duterte. Kaya hindi ako naniniwala dito sa sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. No?
Dahil kung talagang seryoso po sila patungkol po sa fake news, dapat pinarusahan din po nila yung taong nagpakalat ng paninira kay Vice President Sara Duterte. Di ba? Hmm. Ito po mga kabayan, Agot Isidro. Kilala niyo to, di ba mga karibin natin? Sa gitna ng kaguluhan, asan si Mary Grace Piatos at ang 125 million pesos. Yan ha? Grabe si Agot Isidro. Ito. Total, napatanong ka naman ng ganyan, tanungin na rin po kita. Ano po bang pagkakaintindi mo sa confidential fund? Sa word na confidential, meron ka bang naaalala? Meron kang naiintindihan? Agot Isidro? Di ba? Bago natin hanapin ang 125 million pesos na sinasabi mo at bago natin hanapin si Mary Grace Piatos, naiintindihan mo po ba ang word na confidential? Yan na lang muna mga kababayan para at least sagutin muna ni Agot Isidro tapos magpatuloy na tayo, di ba? Baka hindi kasi nila alam kung anong ibig sabihin ng confidential, magtatagal lang tayo dito. Alright, eto pasadahan din po natin itong si spokesperson Abante. House of Representatives spokesperson Princess Abante. Sabi niya po dito, let's not sugarcoat it. Pinatay ng Senado ang 200 pesos wage increase na gusto nila 100 pesos. Bakit barya-barya lang? Inubos. Eto, ako nang sasagot dito mga kabayan. Pasensya na po. Spokesperson Princess Abante. Barya-barya na lang kasi ang natitira kasi inubos na po ng amo mo diyan sa House of Representatives sa pamimigay ng ayuda. Tapos ngayon, maninisi kayo sa iba. Nandyan naman sa House of Representatives. Bakit hindi mo tanungin, sir? Bakit niyo po inubos yung pera na kaban ng bayan? Ngayon tuloy, wala na tuloy tayong increase na sahod. Di ba? Ganon lang yun. Ganon lang kasimple ang pagsagot sa mga itong mga kababayan. Di ba? Back to you. Kumbaga, back to you. Spokesperson Princess Abante. Pakitanong na lang sa amo mo kung saan napunta ang pera pero kitang-kita naman napunta. Sabi nga ni Senator Amy Marcos, napunta ang bilyon-bilyon na pera sa pamimigay ng ayuda at pamimili ng boto. Si Senator Amy Marcos po ang nagsabi niyan, ha? Ito mga kabayan, President Marcos, ang Marcos not against wage hike bill, says Castro. Ito na naman tayo, no? Ito na naman tayo, paaasahin nyo na naman po ang taong bayan, tapos wala rin naman sa katapos-tapusan. Marami nga po sa inyong economic team ang nagsasabi na hindi po talaga kaya ang 200 pesos wage hike. Marami po ang mawawalan ng trabaho at maaaring marami po ang mag-close na mga negosyo. Kaya ayan, Mr. President, let us be realistic. Huwag nyo na pong sabihin nyo na against po kayo, no, para matigil na yan at hindi na umasa ang taong bayan. Huwag nang not against. Kasi sa totoo lang, mukhang walang patutunguhan di ba? Mas maganda sana kung talagang 200 pesos wage hike. Mga kababayan, syempre malaking tulong din po yun para sa ating mga kababayan. Pero, kung ganitong not against, pag sinabing not against mga kababayan, anong kabaliktaran yan? Kabaliktaran palagi yung sinasabi ng presidente, alams na. Dapat sinabi mo, you're against. Para ang kabaliktaran nun, you're not against. Pero not against Ibig sabihin, mga kababayan, against po ang ating Pangulo. Yan, tayo na lang po magsasabi. Kasi kabaliktaran naman po talaga ang nangyayari sa sinasabi. Okay? Eto na mga kababayan, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po, bigyan po natin ito ng kaunting reaksyon. Bigyan natin ng reaction opinion itong interview ni Mr. Ted Filon kay Senator Coco Pimentel. Pinag-usapan nila tungkol sa planong i-dismiss na ang impeachment case ni VP Sara sa Senado sa pag-file ng isang resolusyon ng majority senators. So, ito, medyo may palabiro itong si Ted Filon. Parang napahiya dito si Senator Pimentel.
babantayan namin ilan silang magbabantay. Ito, pakinggan natin. Babantayan namin. Yung namin, ilang bantayan? Bantayan, babantayan namin. Yung namin, ilang kayo? Ilan kayo? Dalawa. Kayong dalawa. Kasi, kami lang sa minority. Sige po. So, babantayan namin. Yung namin, ilang bantayan? Bantayan, babantayan namin. Yung namin, ilang kayo? Dalawa. Kayong dalawa. Kasi, kami lang sa minority. Sige po. So, babantayan namin. Yung namin, Oh, So yan mga kabayan, babantayan po nila. O yun nga, binantayan nga po nila talaga ni Senator Risa Hontiveros yung kasi silang dalawa ang pinakamaingay. Silang dalawa pong pinakamaingay doon po sa impeachment trial na ni patungkol po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang pinakamaingay po at nagbantay nga sila, parang hindi na nga yata natulog ang mga ito eh. Kasi sobrang pagbabantay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Senator Coco Pimentel, outgoing po ito at si Senator Risa Hontiveros. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo naman po. At yan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.